Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1801. Pareho kayong dalawa manatili dito. Papunta ako doon upang tingnan. Bili ni Gerald nang tumayo na siya at kinuha ang walang laman niyang baso bago maglakad sa direksyon kung saan nakaupo ang 4 na lalaki. Dahil ang mga customer ay kailangang muling punan ang kanilang sariling inumin sa restaurant na ito, perpektong normal para kay Gerald na kumuha ng mas maraming tubig para sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbabalik na biyahe, gayunpaman, tinitiyak niyang hindi sinasadyang mahuhulog ang kanyang baso sa tabi mismo ng mesa ng 4 na lalaki. Nang makita na ang ilan sa tubig ay hindi sinasadyang nagwisik sa ilang pantalon na panglalaki, mabilis na inabot ni Gerald ang baso habang humihingi ng paumanhin na nagsasabing paumanhin. Bilang tugon, kinuha lamang sa kanya ng isa sa mga lalaki ang baso ni Gerald bago ibalik ito sa kabataan habang sinasabing mabuti na. Maging mas maingat. Will, sagot ni Gerald nang mapansin ang tato sa palso ng lalaki habang binabalik ang baso nito. Kasunod nito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang hapagkainan. Ang pangalawa ay naupo siya, subalit, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging bahagyang hindi kanais-nais. Tuldok-tuldok. Napansin ang pagbabago sa kanyang kalooban, sinabihan si Juno na magtanong, ano ang mali, Gerald? Nagawa mo bang mangalap ng anumang bagay? Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Sa totoo lang, para sa isa, hindi iyon ordinaryong tao. Tuldok-tuldok. Kasali sila sa samahan ng Soul Hunter. Pulong ni Gerald. Ang mga Soul Hunters. Sila yun. Upang isiping nandito rin sila. Sagot ng gulat na si Juno sa isang tahimik na boses. Nakataas ang isang bahagyang kilay, tinanong ni Ray. Tuldok-tuldok. Sino nga ba ang mga Soul Hunters? Tulad ng iminungkahi ng pangalan, ang Soul Hunters ay isang samahan na nagdadalubhasa sa pangangaso at pagpatay sa mga aswang at espiritu. Naturally, nagtataglay din sila ng mga espesyal na kagamitan na makakatulong sa kanila na makita ang pagkakaroon ng kanilang hinabol. Hindi alintana, hindi pinansin ni Gerald ang tanong ni Ray bago sabihin. Dahil hinahanap nila ang teritoryo ng Demonic Blood Clan, tiyak na kasunod din sila ng token ng Demonic Blood. Kung ang pangkat na iyon ay pinamamahalaang makuha ang kanilang mga kamay sa token, kung gayon ang mga kahihinatnan ay malapit ng mailarawan sa isip. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, magagawa nilang mamuno sa bawat multo at espiritu sa planeta. Ang mga bagay ay tiyak na mawawala sa kamay sa pamamagitan ng pagkatapos. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na papayag si Gerald na magkaroon sila ng kanilang daan. Kilala ang dami. Pa rin, ano ang gagawin natin ngayon? Tinatanggal ba natin sila? Tanong ni Juno. Umiling siya, sumagot si Gerald pagkatapos negatibo. Habang totoo na 4 lamang sila, kung atakain ko sila ngayon, natatakot ako na ang buong organisasyon ng Soul Hunter ay susundan sa amin upang maghiganti. Hindi talaga iyon magiging kapaki-pakinabang. Sa pag-iisip na iyon, iminumungkahi ko na subaybayan muna namin sila. Narinig iyon, pumayag lang si Juno. Sa pamamagitan nito, bumalik ang trio sa kanilang mga silid upang magpahinga pagkatapos ng kanilang pagkain. Kaya, ginawa ni na Juno at Ray. Si Gerald mismo ay simpleng hindi pinapayagan ang kanyang sarili na manatiling idle. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang magmuni-muni at sa lalong madaling panahon, nagkaroon siya ng isang karanasan sa labas ng katawan. Sa kanyang pag-iisip ngayon na malayang mag-explore, si Gerald na ngayon ay hindi nakikita ng mata lamang ay nagsimulang maghanap muli ng 4 na Soul Hunters. Hindi nagtagal para hanapin niya ang mga ito, ngunit sa puntong iyon, lahat na silang 4 ay palihim na umalis sa hotel sa kabila ng huli na. Pinapanood habang papasok sila sa kadiliman, alam ni Gerald na kailangan niya silang buntot. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ng grupo ng mga Soul Hunters ang kanilang sarili na papalapit sa isang gubat. At nakatayo sa harap ng kagubatan na iyon ay isang misteryosong mukhang balabal na figure na nakatalikod laban sa kanila. Maliwanag na naghihintay siya doon para sa kanila. Pagkakita sa kanya, ang 4 na Soul Hunters pagkatapos ay nagmamadaling tumayo sa atensyon sa likod ng lalaki bago magalang na ideklara, pinuno. Kabanata 1802. Perpektong nakatago, si Gerald na lihim na sinusubaybayan ang lahat ng ito ay medyo nagulat. Upang isipin na ang balabal na tao ay talagang pinuno ng samahan ng Soul Hunter dahil naruroon din ang kanilang pinuno, naging makatuwiran lamang na ito ay isang malakihang misyon. Sa madaling salita, maaaring mayroong mas maraming mga Soul Hunters sa paligid. Ang tren ng pag-iisip ni Gerald ay naputol ng tanungin ng balabal na lalaki ang kanyang mga nasasakupan sa isang napakabilis na tono, may tiwala akong wala pang nakakaalam ng iyong totoong pagkakakilanlan.
Huwag kang mag-alala, pinuno, sapagkat itinago namin ng maayos ang aming pagkakakilanlan. Sumagot ang isa sa mga soul hunters. Mabuti pa, anuman magtungo sa lugar ng bundok ng phosphorite sa madaling araw. Pupunta muna ako doon mamayang gabi. Muli, huwag kang makilala. Bilin sa balabal na lalaki. Malakas at malinaw, pinuno. Sagot ng lahat ng apat na mga soul hunters ng magkakasabay. Sa kanilang tugon, ang balabal na lalaki pagkatapos ay tumalon sa hangin kaagad na nawala sa dilim ng gabi. Tuldok-tuldok. Matapos mapanood ang lahat ng iyon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagtulala. Tulad ng kanyang haka-haka, ang mga soul hunters ay narito para sa token ng demonic blood. Ang katotohanang masasabi niya kung gaano kalakas ang pinuno ng samahan ng soul hunter ay tiyak na hindi siya pinagaan sa pakiramdam. Tuldok-tuldok. Anuman dahil ang kanyang partido ay nagpaplano din na magtungo sa madaling araw, mayroong isang malaking pagkakataon na sila ay mabangga ang soul hunters habang papunta sa lugar ng bundok na Phosphoro. Tuldok-tuldok. Sa ilalim ng normal na pangyayari kahit na nagkita sila, ang parehong partido ay hindi lamang papansinin ang bawat isa. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na ang mga nagtatanim at ang soul hunters ay may ganap na magkakaibang pinagmulan na nangangahulugang mayroong maliit na dahilan para sa dalawang grupo na makialam sa bawat isa. Sa kasamaang palad dahil pareho silang nais ng parehong bagay, ang hidwaan ay halos hindi maiiwasan. Sa pag-iisip na iyon, matapos na pag-isipan ito, nagpasya si Gerald na mas makabubuting ilabas ang apat na soul hunters bago pa man sila makarating sa lugar ng bundok na phosphorite. Sa paggawa nito, masisigurado niya kahit papaano na silang tatlo ay magkakaroon ng mas kaunting mga kaaway na makitungo sa sandaling sila ay nasa aktwal na lokasyon. Nag-iisip siya, pinanood ni Gerald ang apat na soul hunters na nagsimulang umalis. At sa sandaling malapit na sila, nakita ni Gerald ang sarili habang sinuntok niya ang hangin, bumubuo ng isang shockwave na nagpadala sa apat na mga soul hunters na lumilipad paatros. Siyempre, ang pag-atake ay hindi nakamamatay, at nang mapagtonto nila kung ano ang umatake sa kanila, agad na sumigaw ang apat na lalaki, isang multo. Tandang padamdam panipi, lahat sila kinikilala si Gerald bilang isang multo dahil sa kasalukuyang estado ng kanyang katawan. Alinmang paraan, malinaw na walang sino man sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang aswang dito sa lahat ng mga lugar. Kahit na, sila ay sinanay na mga profesional. Sa pamamagitan nito, lahat silang apat ay mabilis na nakakuha ng kanilang talino habang ang isa sa mga soul hunters ay galit na sumigaw, mabilis. Gang up sa kanya. Pagkuha ng kanilang mga punyal bilang tugon, ang apat na individual pagkatapos ay nagsimulang singilin kay Gerald. Dahil ang mga taong ito ay talagang nanghuli at pumatay ng mga aswang at espirito, natural na mas malakas sila kumpara sa mga ordinaryong tao. Kahit na, sa huli, wala silang kahit saan na malapit o kasing lakas ni Gerald at alam ito ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, hindi malapit ng takutin si Gerald sa pag-atake ng kanilang pangkat sa anumang oras. Sa halip, pinili lamang niya upang madaling maiwasan ang kanilang mga atake. Bago pa mailunsad ng soul hunters ang kanilang ikalawang pag-atake, mabilis na hinawakan ni Gerald ang isa sa mga kalalakihan sa kanyang lalamunan. Hindi makapagreaksyon sa oras, ang iba pang tatlong mga soul hunters ay nakatingin lamang ng malapad ang mata habang ang nakakasakit na tunog ng pag-crack ng mga buto ay maririnig. At tulad nito, ang isa sa kanila ay namatay mula sa isang basag na leeg. Si Gerald mismo ay simpleng itinapon ang katawan ng walang gaanong basura. Tulad ng para sa mga mangangaso, sila ay masyadong stupefied upang huwag mapahiya. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang maiisip na si Gerald ay magiging malakas dito. Kabanata 1803. Anong lakas? Anong uri ka rin ng monster? Hindi alintana, wala kaming kademonyohan laban sa iyo. Ano ang dahilan mo para patayin kami? Tinanong ang isa sa mga soul hunters. Kung sa bagay tama siya. Paimpal na silang inatake ni Gerald sa labas ng asol. Tiyak na itinaas nito ang ilang mga katanungan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kahit ano. Sagot ni Gerald na nakakatawa na isinasaalang-alang pa nila ang posibilidad na sabihin niya sa kanila ang kanyang motibo o kanyang pagkatao. Iyon ay simpleng imposible. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay lumipat si Gerald at sa isang iglap ng mata, ang tatlong natitirang soul hunters ay natagpuan din na patay na rin. Upang isipin na hindi nila kahit alamin kung sino talaga si Gerald bago mamatay. Tuldok-tuldok. Anuman, ngayong lahat na silang apat ay patay, sinimulan ni Gerald na maghanap ng kanilang mga katawan, at kalaunan, natagpuan niya ang apat na mga token ng Soul Hunter. Tulad ng iminungkahi ng pangalan, ang mga token na ito ay kumakatawan sa kanilang katayuan bilang mga Soul Hunters, at ang sinumang tatanggapin sa samahan ay tatanggap ng isa. Alinmang paraan, pagkatapos makuha ang mga token, itinabi ito ni Gerald sa kanyang tabi bago mabilis na umalis sa eksena.
Tulad ng para sa 4 na bangkay, habang ang isang tao ay maaaring tuklasin ang mga ito sa susunod na umaga, si Gerald ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagiging isang pinaghihinalaan. Pagkatapos ng lahat, inatake niya ang mga ito sa kanyang form sa avatar na nangangahulugang hindi niya maiiwan ang anumang bakas ng pisikal na ebidensya kahit na ano ang gawin niya. Ano man ang kaso, ngayon na mayroon siyang 4 na mga token, naramdaman ni Gerald na siya at ang kanyang partido ay maaaring makapasok sa lugar ng bundok na phosphorite ng mas maayos. Sa pinakamaliit, ang trio ay hindi ma-target ng masyadong mabilis ng anumang iba pang mga soul hunters na na-crash nila. Habang ito ay bahagyang nai-underhand, lahat ay patas sa pag-ibig at gyera. Hanggat nakakuha siya ng token ng demonic blood, hindi alintana ni Gerald na gawin ang lahat ng ito. Anuman, mabilis na bumalik si Gerald sa kanyang pisikal na katawan, pabalik sa hotel, bago kaagad makatulog. Kinaumagahan, lahat silang tatlo ay gumising ng maaga at pagkatapos mag-check out, agad silang tumungo sa kanilang sasakyan. Nang nasa loob na sila, tinaas ni Juno at Ray ang kanilang mga ulo nang marinig nilang sinabi ni Gerald na, narito, kunin mo ang mga ito. Nakataas ang isang kilay, pareho silang naglahad ng kanilang mga kamay. Para lamang kay Gerald na mag-abot ng isang token ng soul hunter sa bawat isa sa kanila. Panipi tuldok. Ano ito kung gayon? Tanong ni Ray sa isang usyosong tono. Mga token ng soul hunter. Pero paano? At bakit magkakaroon ka ng mga ito? Nagtatakang bulalas ni Juno nang lumingon ito kay Gerald. Kahit na tinanong niya ang tanong na iyon, mayroon siyang kutob kung bakit mayroon siya ng mga ito. Nabunggo ko ang 4 na soul hunters noong gabi bago at pagkatapos na makitungo sa kanila, kinuha ko ang kanilang mga token ng soul hunter. Sa kanila, magiging mas maginhawa para sa amin na ipasok ang lugar ng bundok ng phosphorite dahil hindi kami madaling malaman ng iba pang mga soul hunters. Sa anumang kapalaran, may tatago namin ang aming mga pagkakakilanlan sa buong proseso. Paliwanag ni Gerald. Narinig iyon na pagtanto ni na Juno at Ray na lihim na inilabas ni Gerald ang kompetisyon kagabi. Anong mabilis na pagkilos? Sa pamamagitan ng ay hindi madaling malaman, ibig mong sabihin na dapat kaming magpanggap ng mga soul hunters dahil mayroon na tayong mga token. Humingi ng kumpirmasyon kay Ray. Bingo! Kung maayos ang lahat, dapat nating makamit ang aming mga layunin sa ilalim mismo ng mga ilong ng iba pang mga soul hunters. Nakangiting sagot ni Gerald. Kasunod nito, tinapakan ni Gerald ang gas at kaagad na nagsimulang magtungo patungo sa lugar ng bundok ng phosphorite. Tuldok. Ang lugar ng bundok ng phosphorite ay sikat sa Sunset Village. Sa kung magkano ang phosphorite doon sa lugar, ibebenta sila ng mga lokal sa mga tagagawa na gagamit ng mga hilaw na materyales sa paggawa ng iba pang mga kemikal na sangkap. Bukod sa na, ang phosphorite ay ibebenta din para sa pandekorasyon na layunin. Sa madaling sabi, ang mga lokal ay umaasa sa lugar na iyon upang makakuha ng kayamanan. Ano man ang kaso, ito ay 1-2 oras na biyahe mula sa Sunset Village patungo sa kanilang patutunguhan, at sa oras na sa wakas nakarating sila roon, 12 na. Nang makita na nasa tamang oras sila para sa tanghalian, pagkatapos ay ipinarode ni Gerald ang kanyang kotse sa isang parking lot bago ihatid sina Ray at Juno sa isang restaurant. Kabanata 1804. Matapos mag-order ng kanilang pagkain, hindi mapigilan ni Ray na bumulong, nakita ba ninyong dalawa ang lahat ng phosphorite doon? Ano ang hindi makajos na halaga? Naturally, mula sa narinig, ibinibenta ng mga lokal ang mga ito upang makakuha ng labis na kita. Ang isa pang kagiliw-giliw na katotohanan na nahanap ko ay ang phosphorite na di umano limitado. Kapag ang isang lugar ay ganap na nahukay, mas maraming phosphorite ang lilito lamang pagkalipas ng ilang oras. Ito talaga ay mahiwagang paliwanag ni Gerald. Totoong ito. Gayunpaman kung iyon talaga ang kaso, pagkatapos ay hindi tayo walang alinlangan na yumaman sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa walang katapusang phosphorite. Ungol ni Ray. Narinig iyon, napailing na lang sina Gerald at Juno. Tulad ng nangyari, simpleng naiisip lamang ni Ray ang tungkol sa pera. Hayaan mo akong ipaalala sa iyo na ikaw ay isang tagalabas, Ray. Kung naglakas loob ka man na hawakan ng phosphorite, tiyak na mapapalo ka ng mga lokal sa hindi oras. Sagot ni Gerald. Dahil ang mga lokal ay may karapatan na may-ari ng phosphorite at ginamit nila ito upang makakuha ng kayamanan, walang paraan sa impyerno na hahayaan nila ang ilang mga walang sino man na kumuha ng malayo sa kanila ng libre. Sinasabi ko lang, sabi ni Ray habang chuckled bilang sagot bago manahimik. Si Gerald mismo ay walang pakialam sa pera. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na malapit sa walang katapusang kayamanan, kaya't ang pera ay hindi talaga isang issue para sa kanya. Bukod, hindi ito tulad ng narito sila para sa pera. Ang kanilang layunin ay upang makuha ang token ng demonic blood. Hindi alintana, hindi nagtagal bago ang isang pangkat na mga kalalakihan na nag-abuloy ng itim na damit ay pumasok sa restaurant na kinaroroonan nila.
At nang mapagtanto ang kanilang presensya, agad na nagbantay ang trio. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga kalalakihan na papasok lamang ay may mga tato na nakapagpapaalala ng mga soul hunters sa kanilang mga bisig. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa paghuhusga mula sa mga tato na. Ang mga ito ay soul hunters, tama, G. Crawford. Bulong ni Ray. Nodding bilang sagot, sinabi ni Gerald na sa totoo lang. Dapat kong sabihin, ang kanilang mga tato ay isang patay na giveaway para sa mga taong sumusubok na humiga. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso ay upang isipin na sila ay mabangga sa iba pang mga soul hunters dito ng lahat ng mga lugar. Ano ang kapes-palad? Ano man, manatiling kalmado. Huwag hayaan silang mahanap kanila na kain na hinala. Dagdag ni Gerald. Narinig iyon, mabilis na tumango sina Ray at Juno. Siniguro pa ni Ray na ibaba ang ulo, natatakot na magulo siya at pagmasdan sila. Alinmang paraan, dumating ang pagkain sa lalong madaling panahon at ang tatlo sa kanila ay mabilis na nagsimulang magbaha. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ang kanilang tatlo ay mapagtanto na ang mga soul hunters ay nakatingin sa kanilang direksyon. Ano pa, lumilitaw na tinatalakay din nila ang isang bagay. Nang makita iyon, ang nag-aalalang si Ray ay mabilis na nagsimulang manginig sa pag-aalala habang siya ay buong tinitingnan nila kami sa buong oras na ito, G. Crawford. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Natuklasan na ba tayo? Ano ang dapat nating gawin? Huli, manatiling kalmado. Sagot ni Gerald habang nakatingin siya kay Ray, alam na ang pagpapanik ay magpapadama lamang sa kanila ng mga soul hunters. Sa pagkabigo ng partido, napanood nila agad nang tumayo ang isa sa mga soul hunters at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang mesa. Natigil sa tabi mismo ni Juno, tuluyan ng hindi pinansin ng soul hunter sina Gerald at Ray habang nakatingin sa kanya habang nagtatanong, well hello there, beauty. Bakit ka nandito? Kabanata 1805. Narito lang kami para sa ilang menor de edad na negosyo, mister. Sagot ni Gerald na may isang banayad na ngiti nang tumayo siya sa pangalawa. Nakita niya si Juno na sumisenyas para sa kanya na tumulong. Bilang tugon, ang soul hunter ay tumingin lamang kay Gerald ng isang malungkot na ekspresyon bago mayabang na sinagot, at sino ka ba? Hindi mo ba nakikita na kinakausap ko siya? Sa palagay mo may alinman sa mga ito na tungkol sa iyo? Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Gerald at ang susunod na alam ng soul hunter, lumilipad na siya paatras mula sa lakas na pag-atake ng palad ni Gerald. Nang makita iyon, ang iba pang mga soul hunters ay agad na bumangon, inalis ang takbo ng kanilang mga punyal kasabay ng pagmasdan nila si Gerald. Wala sa kanila ang inaasahan na si Gerald ang unang gagawa. Naturally, hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas din siya. Hindi yan ordinaryong tao. Tiyak na may dahilan sila para dito. Kunin sila. Idineklara ang isa sa mga soul hunters. Narinig iyon, ang iba pang mga soul hunters ay agad na lumusat patungo kay Gerald at sa kanyang partido. Kahit ganon, hindi naman nag-alala si Gerald. Gamit ang isa pang lakas na palad, nagpadala si Gerald ng isang lakas ng lakas patungo sa mga sumalakay, na naging sanhi sa kanilang lahat na mahulog sa lupa. Ngayong may silid na upang makatakas, agad na hinawakan ni Gerald ang braso ni Ray at Juno bago sumigaw, tumakbo. Sa pamamagitan nito, bumagsak ang trio palabas ng restaurant, hindi man lang makahanap ng oras upang magbayad para sa kanilang pagkain. Sa oras na ang mga soul hunters ay bumalik sa kanilang mga paa at tumakbo palabas ng restaurant, wala sina Gerald at ang kanyang partido sa paningin. Matagumpay silang naitaboy. Yung mga bastard. Talagang pambihira sila. Magmadali at iulat ito sa pinuno. Sigaw ng pinuno ng pangkat. Napakarami para sa isang nakaw na diskarte. Si Gerald at ang kanyang partido ay nalaman bago pa magsimula ang pakikipagsapalaran. Ano man ang kaso, si Ray, na natakot ng kalahati hanggang sa kamatayan ng mas maaga, ay nakahabol sa hininga matapos ang panghabol ng mahabang panahon. Totoong hindi niya inaasahan na lalaban lang ni Gerald ang kabilang partido mula sa paniki. Gayunpaman, ngayong nabawi niya ang kanyang pagiging kalmado, humarap si Ray kay Gerald bago humanga na sabihin, iba ka talaga, G. Crawford. Nagpadala ng napakaraming sa kanila na lumilipad sa isang solong pag-atake. Ito ay tulad ng panonood ng isang eksena sa pelikula ng aksyon. Habang pinahahalagahan ko ang papuri, maaari ba ninyong maging mas kalmado sa hinaharap? Pagmamaktol ni Gerald habang nakataas ang isang bahagyang kilay habang nakatingin kay Ray. Nang marinig iyon, ang mahiya at mahirap na si Ray ay ibinaluktot lamang ang kanyang ulo, bangulong bilang pagsang-ayon. Hindi alintana, mismong si Juno mismo ay hindi talaga sinisi si Ray. Sa pag-iisip na iyon, sinubukan niyang ilipat ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, alinmang paraan, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Ang soul hunters ay tiyak na hahabol tayo ngayon. Sa gulo na kanilang nilikha, ang mga nakaalerto na kaaway ay tiyak na magsisimulang magdulot sa kanila ng gulo sa malapit na hinaharap.
Huwag kang mag-alala, wala pa rin silang mahusay na pagkakaintindi sa ating mga pagkakakilanlan sa ngayon. Hanggat mananatili kami sa mga anino habang ginagawa nila ang mga bagay sa publiko, naniniwala ako na maaari nating gawing isang pinagsamantalahan ang sitwasyong ito. Sagot ni Gerald sa kalmadong tono. Naniniwala si Gerald na ang pinuno ng Soul Hunters ay hindi magsasayang ng labis na pagsisikap sa tatlong nobodies. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing target ay ang token pa rin ng demonyong dugo. Tuldok-tuldok. Hindi masyadong nagtagal, ang balabal na tao na nakilala ni Gerald noong isang araw ay makikita na nakaupo sa kanyang tent sa isang lugar ng camping. Ang ilang mga Soul Hunters ay nakatayo ngayon sa harap niya matapos makuha ang kanyang pahintulot na makapasok, tulad ng iniulat ng isa sa kanila. Nabangga namin ang tatlong mga kakaibang individual sa isang restaurant ngayon, pinuno. Alam namin na kahit isa sa kanila ay may pambihirang lakas at naniniwala kami na ang trio ay hindi regular na tao. Panipi. Kabanata 1806. Nang marinig iyon, tumayo rin ang balabal na lalaki bago magtanong ano ang alam natin tungkol sa kanila. Ang parehong Soul Hunter mula noon ay sumagot din, hindi gaanong, bagaman ipinapalagay namin na narito sila para sa token ng demonic blood din. Nakikita ko. Kaya, bigyang pansin ang mga ito mula ngayon. Kung matuklasan mo ang trio pagkatapos ay magulat ka agad. Kung susubukan nilang hadlangan ang aming paraan, tanggalin lamang sila. Utos ng balabal na lalaki. Malakas at malinaw, pinuno. Sigaw ng mga mangangaso ng kaluluwa ng magkakasabay bago umalis sa tent. Mabilis sa gabi, si Gerald at ang kanyang partido ay makikita na nagtatayo ng kanilang mga tolda matapos makahanap ng patag na lupa. Kapag tapos na iyon, nagsimula na silang sunog at umupo sa paligid nito. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald habang nagtanong siya, mayroon bang isang dahilan kung bakit kami nagkakamping dito? Bakit hindi na lang kami nag-book ng isang silid sa hotel? Kumarap kay Ray pagkatapos ay sumagot si Gerald, sinusubaybayan tayo ng mga Soul Hunters ngayon, naaalala mo. Ang pananatili sa isang hotel ay gagawin lamang kaming upo ng pato. Narinig iyon, mabilis na nirehistro ni Ray ang loika ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung ang lahat mula sa samahang Soul Hunter ay narito, kung gayon ang pananatili sa isang hotel ay tiyak na taasan ang kanilang peligro na matagpuan. Siyempre, ilalagay ang mga ito sa isang mapanganib na sitwasyon. Alinmang paraan, isang maikling sandali, tumayo si Ray bago sabihin, ako, kailangan gamitin ang banyo. Kasunod nito, nagsimulang mag-jogging si Ray papunta sa ilang mga palumpong. Dahil nasa ilang sila, wala talagang ibang paraan para mapagawa nila ang kanilang sarili. Nang makita na wala na si Ray, sinabihan si Juno na sabihin, tiyak na haharap tayo sa isang madugong labanan sa samahan ng Soul Hunter kung muli tayong makitang muli, Gerald. Tuldok-tuldok, panipi. Tikas na alam na ni Gerald iyon kaya tumango lang siya bago sumagot, alam ko. Gayunpaman, wala talaga kaming pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kung ang Soul Hunters ay nakakakuha ng token, kung gayon ang lahat ay tiyak na mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang token ng demonic blood ay maaaring magamit upang makontrol ang lahat ng mga aswang sa mundo. Sa pag-iisip na iyon, kung ang mga Soul Hunters ay nakakuha ng kanilang mga kamay dito, kung gayon ang mga aswang ay tiyak na gagamitin upang lupigin ang buong sangkatauhan. Sa puntong iyon, lahat ay tiyak na magagawa. Umiling siya habang iniisip ito, sinubukan ni Gerald na baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, alin dito? Kasalukuyan kang nasa Sage Realm ngayon, tama ba? Nodang ng bahagya bilang tugon pagkatapos ay bamaantong hininga si Juno bago sumagot, ako, kahit nasa pinakamataas na yugto na ako ng larangan na iyon. Sa kasamaang palad, hindi ako nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang pagtaas ng lakas sa susunod na kaharian ay hindi madali, at si Juno ay walang talento na mayroon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, ang magagawa lamang niya ay magpatuloy sa pagsasanay sa pag-asang makakalusot siya sa susunod na kaharian. Nakalulungkot para sa kanya, nagsasanay na rin siya ng walang pagod sa loob ng ilang buwan sa ngayon, at ang katotohanang hindi pa rin siya nakagawa ng anumang pag-unlad ay tiyak na nakapanghihina ng loob. Huwag mag-alala, tiyak na mag-iisip ako ng isang paraan upang matulungan ka sa tagumpay. Sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina habang pinapayapa siya. Narinig iyon pagkatapos ay tumango si Juno, inilagay ang kanyang buong paniniwala kay Gerald. Tiyak na tutulungan niya siyang mapabuti sa pangmatagalan. Nasa oras na iyon nang pareho silang biglang narinig na sumisigaw si Ray. Agad na nakabantay, pareho silang bumangon bago tumakbo patungo sa direksyon ni Ray. Ano ang mali? Tanong ni Gerald habang maingat niyang iniskan ang lugar habang tumatakbo. Nagulat sila, si Ray, na hindi pa nakasuot ng maayos ang pantalon niya ay nanginginig ng malakas sa lupa. Pagtingin sa paligid kung may umaatake sa kanya, natagpuan ni na Gerald at Juno na kakaiba na wala silang makitang anumang wala sa karaniwan.
Kabanata 1807. Ang kanilang atensyon ay ibinalik kay Ray nang marinig nila ang kanyang nanginginig na boses na nagsasabing, nakakakilabot ito, G. Crawford. Nakatingin sa natatakot na ekspresyon ni Ray pagkatapos ay sumimangot ng bahagya si Gerald habang nagtanong, ano ito? Anong nakita mo? Parang walang anumang bagay sa paligid, ungol ni Juno na nararamdamang gulong-gulong tulad ni Gerald. Gayunpaman pareho silang nakatiyak na ang anumang kinakatakutan ni Ray ay hindi isang multo. Pagkatapos ng lahat hindi maramdaman ng duo ang pagkakaroon ng mga aswang lahat, hindi ako masyadong sigurado, ngunit sa pagbangon ko matapos kong gawin ang aking negosyo, bigla kong naramdaman ang isang malamig na simoy na dumaan sa akin. Tuldok-tuldok. Ngunit noon ungol ni Ray na ngayon ay nanginginig na hindi niya magawa kahit tapusin ang kanyang pangungusap. Tapos ano? Tanong ni Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Aba, nang lumingon ako at dumilat. Nakita ko ang isang pares na mga mata na may dugo na nakatingin sa akin pabalik. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Napakasindek nito. Nauutal na sabi ni Ray nang maalala ang pangyayaring nasaksihan niya. Nang marinig iyon, likas na napatingin ang duo, ngunit kahit na muling nag-scan sa paligid, wala sa kanila ang nakakita ng anumang inilarawan ni Ray. Ang nandoon lamang ay ang crescent moon. Sigurado ka na hindi ito trick ng iyong mga mata. Hindi sa tingin ko alinman sa atin ang nakakakita ng ganyan, tanong ni Gerald habang nakatingin kay Ray na may bahagyang nakataas ang kilay. Umiling siya, determinadong sumagot si Ray, sumusumpa ako sa aking buhay, G. Crawford at Miss Zorn. Hindi ako nagbibiro dito. Talagang mayroong isang pares ng mga mata ng dugo. Nang makita kung gaano siya sigurado na lumitaw, alam ni na Gerald at Juno na hindi siya naglalaro. Idinadagdag iyon sa katotohanang nanginginig ng husto si Ray, dapat talagang nabunggo siya sa isang bagay na labis na sumisindek. Nakuha ko. Anuman huwag mag-alala, narito ako ngayon. Walang mangyayari sa'yo. Sa tabi iyon. Hilahin mo na ang pantalon mo. Sabi ni Gerald habang mahigpit na tinatapik ang balikat ni Ray. Matapos marinig ang pahayag na iyon, tumingin sa ibaba si Ray bago tumingin ulit kina Gerald at Juno. Inabot siya ng isang segundo, ngunit nang sa wakas ay itakda na ang kanyang mga boksingero ay nasa buong tanaw sa buong oras na ito, agad na namula ang mukha ni Ray habang mabilis niyang hinaila ang pantalon niya. Nang makita iyon pagkatapos ay muling inalo ni Gerald si Ray sa pamamagitan ng pagdaragdag, sige, bumalik muna tayo sa ating mga tent. Kung kailangan mong gawin muli ang iyong negosyo sa paglaon, isasama kita. Ang pag-unawa na sumailalim si Ray sa isang malaking pagkabigla, ito ang tanging paraan na naiisip ni Gerald na maaaring makapagpahinga kay Ray. Kahit na ganoon, alam niya na ang mga salita niya ay hindi masyadong nakatulong mula pa noong mukhang takot na takot si Ray. Ang imahe ng kumikinang na pulang mga mata ay dapat na naka-imprint mismo sa kanyang isip sa puntong ito. Alam na ang pananatili dito ng mas matagal ay tiyak na hindi makakatulong pagkatapos ay pinangunahan ni Gerald sina Juno at Ray pabalik sa kanilang mga tent. Tuldok-tuldok-tuldok. Nang nandoon na sila, kumuha si Gerald ng maiinit na alak at nagbuhos ng isang tasa para kay Ray. Narito, inumin natin ang kakilakilabot na memorya na iyon. Sabi ni Gerald. Kung ikukumpara sa mas may karanasan na si Gerald, si Ray ay isang fresh graduate lamang sa universidad. Dahil dito, bahagya siyang may karanasan sa totoong mundo, ngunit narito siya. Lumabas dito sa isang pakikipagsapalaran kasama si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na responsibilidad niyang alagaan si Ray dahil siya ang hamatak dito sa una. Anuman, kinuha ni Ray ang tasa gamit ang nanginginig pa nitong mga kamay bago sumagot. Salamat, G. Crawford. Sa sobrang takot pa rin ni Ray, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pag-aalala na ang multo ay nanatili pa rin sa paligid. Habang siya ay gumawa ng isang mabilis na pag-scan sa pamamagitan ng lugar, ito ay masyadong madilim sa pamamagitan ng puntong ito upang malinaw na makilala ang anumang. Ano man ang kaso, pagkatapos ng pagbagsak ng mainit na alak, si Ray ay lumitaw na mas lundo kaysa dati. At least, hindi na siya nanginginig. Pagtingin kay Ray, tinanong ni Gerald sa isang nag-aalala na tono, mas mahusay ang pakiramdam. Kabanata 1808. Nodding bahagyang bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Ray, napaka. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na huminga ng maluwag. Gayunpaman nang muling humarap si Gerald kay Ray tungkol sa sasabihin pa, kapwa natanto nila ni Juno na nakatitig ang mata ni Ray sa isang bagay sa likuran nila. Tuldok-tuldok. Ito rin ay sa sandaling iyon nang maramdaman ng duo ang pagkakaroon ng isa pang malapit. Isang bagay na tiyak na hindi tama. Sa likod ninyong dalawa, sigaw ni Ray, sinenyasan sina Gerald at Juno na umiwas sa gilid, tinitiyak na kalad ka rin din si Ray sa kaligtasan. Ang pangalawa ay malayo na sila sa kanilang mga tent, lahat silang tatlo ay nanood ng isang itim na figure na tumalon sa hangin bago tumungo sa itaas ng kanilang apoy at ilabas ito. Napalunok na ngayon sa kadiliman, sumisigaw ang kinilabutan na si Ray, iyon ang nakita ko kanina.
Sigurado ako, tulad ng kung nais mong patunayan ang punto ni Ray, isang pares ng mga butil na mga mata na may dugo ay ningning sa kadiliman sa sandaling iyon at nakatingin sila mismo kay Gerald at sa kanyang partido. Ano ba ang nilalang na iyon? Tanong ni Juno habang nakakunot ang kanyang mga mata. Pinapanood habang umiling si Ray, malinaw na hindi sigurado kung ano ito pagkatapos ay iniutos ni Gerald, anuman ang kaso, maghiwalay. Ang pagtayo ng magkakasama ay magpapadali para sa pag-atake nito sa ating lahat ng sabay-sabay. Gayon din kunin ang sulo sa iyong bag, Juno. Meron akong naisip, kopyahin iyan. Sagot ni Juno. Ikaw naman, Ray. Humingi ka ng isang lugar upang maitago habang nakikipag-usap ako sa bagay na ito. Dagdag ni Gerald. Hindi na kailangang sabihin iyon ni Gerald ng 2 beses. Pagkatapos ng lahat, hindi malapit nang manatili si Ray kahit saan malapit sa nakakatakot na bagay na iyon. Bukod, alam niya na makikisunod lamang siya sa paraan ni Gerald kung manatili siya rito. Sa pag-iisip na iyon, si Ray ay pagkatapos ay masiglang tumango bago magkalat ang trio. Mismo nga ang mga mata ng dugo ay agad na nagsimulang lumusot sa direksyon ni Gerald. Napagtanto na ang nilalang ay napakabilis at malapit na sa kanya, matagumpay na naiwasan ni Gerald ang pag-atake sa singil bago sumigaw, anumang oras ngayon, Juno. Magaan na ang lugar na ito. Nakuha ko, sigaw ni Juno habang nagniningning ang isang nakakabulag na ilaw sa direksyon ng mga mata na duguan. Matapos ihagis ni Juno ang isa pang sulo sa Gerald na madali niyang nahuli, binuksan din ni Gerald, at may 2 maliwanag na ilaw na nagniningning sa mga mata, nakita ng trio sa wakas kung ano ang sinalakay, ito ay isang toss-twiled ligaw. Tulad ng kung ang mga tusks nito ay hindi pa mukhang sapat na pananakot, ang buong katawan nito ay pinahiran din ng matulis na mga pako. Nakatitig ang mata, wala sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang mabangis na hayop dito. Anuman, lahat silang tatlo ay alam na ang mga ligaw na boar ay napaka-agresibo, at kung ang isa ay nagugutom, aatake ang anumang nahahalate nito bilang pagkain. Maliwanag, nasa menu nito. Alinmang paraan, lahat sila ay kumawala dito sa sandaling ang boar ay nagsimulang singilin kay Juno na halos maniacally. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Gerald ng maingat, Juno. Patayin ang sulo. Panipi. Kabanata 1809. Manatili ka at hayaan mo akong harapin ito. Dagdag ni Gerald nang mabilis siyang lumingon upang harapin ang baboy na ngayon ay naniningil na sa kanyang direksyon sa halip mula nang patayin ni Juno ang kanyang torchlight. Ang panonood habang binubuksan ng malalim ang bunganga ng bibig na malinaw na naglalayong ibagsak kay Gerald, alam ni Gerald na ang isang kagat mula rito ay maaaring pumatay sa isang regular na tao o sa pinakamaliit, masaktan sila. Naturally, sa pag-iisip na iyon, hindi papayag si Gerald na gawin iyon ng baboy. Umikot si Dodge sa gilid, tinawag ni Gerald ang Astrabis Sword. Kahit na ang pangunahing layunin ng Tayback ay upang harapin ang mga multo, naniniwala si Gerald na masakit pa rin ito bilang isang regular na sandata. Anuman, kahit na ang ligaw na bulugan ay tiyak na mukhang mabangis, ang humongous na katawan nito ay naging mabagal at hindi nababaluktot. Bilang isang resulta, hindi ito ganap na tumigil matapos maiiwas ni Gerald ang pag-atake nito, at nauwi ito sa isang malaking puno. Tulad ng isang dagat na mga dahon na nag-flutter sa lupa sa epekto ng boar, alam ni Gerald na ito ay ngayon o hindi. Tumalon sa hangin pagkatapos ay mabilis na nagsimulang bumaba si Gerald na itinuturo ang kanyang Tayback sa likod ng baboy. Mamatay ka, ungol ni Gerald habang isinasuksok ang talam sa likuran ng baboy bago hiwain ito ng sobrang lakas. Na may dumadaloy na dugo mula sa likuran nito, ang sumakit na bulugan ay naglabas ng isang napakalaking umugang na tumunog sa buong kagubatan. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Upang isipin na ang kapayapaan at katahimikan ng gabi ay biglang magambala ng isang nakasisindak na sigaw. Ano man ang kaso, kapag ang sigaw nito ay tuluyang namatay, ang baboy ay bumagsak sa lupa, namatay. Dahil kinailangan lamang ni Gerald na gumamit ng isang solong paglipat upang matapos ito, sa isang paraan, ang baboy ay hindi gaano kahirap makitungo sa isang kaaway. Alinmang paraan sa napagtanto na pinatay ni Gerald ang ligaw na baboy, nakahinga ng maluwag si Ray, pakiramdam ay mas nakaka-relax ngayon habang papalabas mula sa likuran ng puno na itinago niya sa likuran, kasama ni Juno, ang duo ay naglakad papunta kay Gerald at tinitigan ang bangkay ng napakalaking boar. Tuldok-tuldok. Sa pakiramdam na ang baboy ay mas malaki pa kaysa sa una niyang naisip, hindi napigilan ni Ray na bulalas, Diyos ko. Isang napakalaking baboy. Kailangang sumang-ayon sina Gerald at Juno. Kaya, sabi nga nila, hindi masayang ang mabuting karne. Sa palagay ko alam na natin ngayon kung ano ang para sa hapunan. Kung sakaling nag-aalala ka, ang ligaw na karne ng baboy ay masarap. Nakangiting sagot ni Gerald habang nagsisimulang gamitin ang Astrabis Sword upang hiwain ang isang malaking tipak ng karne sa ligaw na bulugan. Tulad ng sinabi ni Gerald, wala pa silang hapunan at natutuwa siya na wala pa sila.
Kung sa bagay, alam niya ng lahat ng tao na ang ligaw na karne ng baboy ay napakahusay. Ironically sapat, ang ligaw na baboy ay nakakain na kahit na ito ang nasa pangangaso para sa pagkain. Tuldok-tuldok. Habang ang karanasan ay tiyak na isang nakakatakot, wala sa kanila ang nagrereklamo dahil ang kanilang hapunan ay mahalagang dumating sa kanila. Anuman, mabilis na naibahagi ni Gerald ang bonfire bago magsimulang ihaw ang karne sa apoy. Tuldok-tuldok. Hindi nagtagal, isang matamis na samyo ang nagsimulang maghawak sa paligid, sanhi ng tubig sa bibig ni Ray habang nakatingin sa lechon na karne habang sinasabi, ito ang aking unang pagkakataon na tikman ang ligaw na baboy. Hindi pinapansin ang komento ni Ray, huminto sandali si Gerald bago magtanong sa isang mausisa na tono. Sabihin mo sa akin, Ray, alam mo ba kung ano ang isang magsasaka? Isang magsasaka. Ito ba ay isang uri ng uri? Takang tanong ni Ray. Kabanata 1810. Inilibot ang kanyang mga mata bilang tugon pagkatapos ay walang magawa na ipinaliwanag ni Gerald, hindi man ito isang bagay. Tingnan, ang mga magsasaka ay mga taong nakikipagtulungan at pinipigilan ang mga aswang at espiritu. Tuldok-tuldok panipi. Ha, kaya tulad ng ghost hunters o kung ano. Tulad ng mga nasa telebisyon. Tanong ni Ray. Kumigit kumulang. Alinmang paraan kung hindi mo pa alam kami ni Miss Zorn ay nagsasaka. Sagot ni Gerald sabay tango. Dahil sandali na silang nakasama ni Ray, naisip ni Gerald na mas makakabuti kung alam niya ang tungkol sa mga bagay na katulad nito. Ano pa, matapat na isinasaalang-alang ni Gerald na gawing magsasaka rin si Ray. Kung tutuusin, kung naging isang magsasaka si Ray, sa halip na takot sa lahat, masisimulan niya ng harapin ang mga panganib ng siya lang. Si Gerald para sa isa ay may kamalayan na siya at si Juno ay hindi maaaring manatili sa kanyang tabi upang protektahan siya sa kanyang buong buhay. Ang pag-iisip tungkol dito lamang ay ganap na hindi makatotohanan. Ha, pareho kayong mga magsasaka. Tanong ni Ray na ngayon ay malapad ang mata. Nakipagpalitan ng tingin kay Juno si Gerald at siya sa ngumiti bago tumango papunta kay Ray. Sa katunayan tayo ay. Ngayon ang tanong ko ay, nais mo rin bang maging isa? Tanong ni Gerald. Ano? Maaari rin akong maging isa. Sabi ni Ray pananabik sa mga mata habang nakatitig sa duwo sa harapan niya. Ang isiping binibigyan siya ng pagkakataong maging isang magsasaka. Napakaganda. Si Ray, para sa isa, palaging pinangarap na magtaglay ng mga kasanayan sa martial arts na kasing galing kay Gerald. Kung matagumpay siyang naging isang magsasaka kung gayon hindi na niya kakailanganin na umasa kay Gerald para sa proteksyon. Tuldok-tuldok. Nakangiting sagot ni Ray, sumagot si Gerald pagkatapos, syempre kaya mo. Tiyak na matututunan ka namin ni Miss Zor ng mga lubid. Ako kung gayon, oo. Nais kong maging isang magsasaka, G. Crawford. Idineklarang excited na si Ray. Pagaling. Mula ngayon ako ay magiging iyong Panginoon at tuturuan kita sa mga paraan ng pagiging isang magsasaka. Sagot ni Gerald, opisyal na ginawang alagad si Ray. Salamat sa pagkuha sa akin sa ilalim ng iyong pakpak, Panginoon. Sigaw ni Ray, agad na binabago kung paano niya hinarap si Gerald habang nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, bago nakapagsalita si Ray, mabilis siyang hinaila pabalik ni Gerald habang sinasabi, tingnan mo, habang tinanggap kita na maging alagad ko, hindi mo ito kailangang gawin. Hindi ko matiis ang mga taong nakaluhod sa harap ko nang wala sa asol. Narinig iyon pagkatapos ay ngumisi si Ray ng parang kambing na pagtanto na siya ay kumikilos tulad ng isang tao mula sa mga sinaunang panahon. Nanginginig ang kanyang ulo gamit ang isang chuckle pagkatapos ay idinagdag ni Gerald, sige, tumahimik ka na. Alinmang paraan, mukhang sapat na luto ang karne kaya't mag-okay na tayo. Nang marinig iyon, nagsimulang magtiyaw ang trio sa kanilang hapunan. Tuldok-tuldok. Hindi ko akalain na ang ligaw na baboy ay tikman ng sariwa at masarap. Masasabing mas masarap pa kaysa sa ordinaryong baboy. Bulalas ni Ray matapos makagat. Totoo sa sinabi ni Ray, ang ligaw na baboy ay mas masarap at may mas mataas na kalidad sa pangkalahatan kumpara sa regular na karne ng baboy. Sa pagsasalita nito, paghiwa-hiwain ng ilan pang karne sa baboy sa paglaon at ibalot sa isang bag. Kumakain tayo ng baboy para sa kabuuan ng bukas at posibleng kahit isang araw. Sabi ni Gerald. Sa totoo lang kung mayroon silang paraan upang madaling madala ang malaking ligaw na baboy sa paligid, tiyak na maipagbibili nila ito ng marami. Si Gerald para sa isa ay tiyak na isinasaalang-alang ang ideya. Sa kasamaang palad, ang pagdadala ng isang malaking bangkay sa paligid ay sobrang-sobra. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos ay kumuha lamang ng isang maliit na bahagi nito para sa pagkain. Hindi rin magiging sayang dahil ang bangkay ay tiyak na sapat upang pakainin ang maraming iba pang mga hayop sa kagubatan. Kabanata 18:11. Malalim na ang gabi nang sa wakas ay magpasya silang tatlo na bumalik sa kanilang mga tent upang matulog.
Dahil sa ligaw na insidente ng baboy, lahat silang tatlo ay nagbahagi ng isang tent. Sa ganoong paraan, maaari nilang madagdagan ang mga posibilidad na makaramdam sila ng panganib at payagan silang tumulong sa bawat isa kung sila ay inaatake. Sa kabutihang palad, ang lahat ay tahimik sa gabing iyon at ang trio ay nagising ng maaga kinaumagahan. Pag-alis sa tent kaagad na siya ay bumangon, napagtanto ni Gerald na mayroon ng isang bilang ng mga ibon na nagpiesta sa bangkay ng ligaw na baboy, na ang karamihan sa kanila ay mga agila at buwiter. Si Gerald ay hindi nagbayad sa kanila ng paunawa at sa halip ay nagsimulang magbalot. Mga alas 9 nang ang tatlo sa kanila ay nasa gising na at handang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kailaliman ng kagubatan. Tuldok-tuldok. Ayon sa mapa ng Old Flint, ang paglalakad sa lugar ng bundok ng Phosphorite ay magbibigay daan sa kanila upang makamit ang kanilang pangalawang hakbang. Siyempre, mas madaling sabihin iyon kaysa tapos na. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang bundok ng Phosphorite ay napakalawak, ngunit ang trio ay walang ideya kung anong mga uri ng mga panganib ang naghihintay din sa kanila doon. Sa pag-iisip na iyon, maaasahan lamang nila na handa silang sapat upang harapin ang anumang mga hadlang na kanilang naranasan. Hanggang sa puntong ito, kinailangan na nilang harapin ang napakalaking boar at ang Soul Hunters. Ano ang isang mapanganib na lugar? Anuman, halos 2 oras ang lumipas nang sa wakas ay dumating ang trio sa isang sapa. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan nilang muling punan ang kanilang supply ng tubig at magpahinga ng sandali habang nandoon sila. Nakaupo ngayon sa ibabaw ng isang patag na bato, natagpuan ni Juno ang sarili na nagtanong, sabihin. Tuldok-tuldok. Mayroon ka bang ideya kung gaano katagal pa tayo maglakad, Gerald? Umiling, sinabi ni Gerald na hindi naman. Batay sa mapa ng Old Flint, ang alam ko ay kailangan nating lockerin ang lugar ng bundok ng Phosphorite. Nakalulungkot, hindi talaga tinukoy ng mapa kung gaano kalaki ang lugar, tulad ng pagtataka nila kung gaano talaga kalaki ang lugar, biglang lumipad ang isang araw na lampas sa kanilang tatlo. Agad na lumingon upang harapin ang direksyon na kinuna ng palaso, ang trio ay sinalubong ng paningin ng ilang mga kalalakihan na nag-aalok ng itim na damit na may mga crossbows sa kamay. Mga Soul Hunters. Sigaw ni Gerald habang agad niyang hinawakan ang braso ni Juno at Ray bago ito umikot palayo sa kanila. Ang mga Soul Hunters mismo ay agad na nagsimulang mag-shoot ng volley pagkatapos ng volley ng mga bolt ng crossbow. Ito ay parang pakiramdam na umuulan ng mga arrow. Sa kabutihang palad, nagawang magtakip ang trio sa kagubatan. Dim ito. Paano namin patuloy na mabubulusok sa mga beastard na iyon? Ang malas. Ungol ni Ray. Mangyaring huwag kalimutan na ang buong samahan ng Soul Hunter ay narito. Dahil nahahati sila sa maraming maliliit na grupo, medyo hindi maiiwasan na patuloy na mabangga natin sila habang narito tayo. Paliwanag ni Gerald. Anuman sa sandaling natitiyak nila na ang Soul Hunters ay nawala sa kanila, lahat silang tatlo ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tuldok-tuldok. Matapos ang nangyari, nalaman ng trio na mas ligtas na simpleng gamitin ang landas sa kagubatan sa halip na maglakad sa tabi ng batis. Kung ihahambing sa paglalakad sa isang bukas na lugar na magpapahintulot sa kanila na madali silang matagpuan at maatik, ang paglalakbay sa loob ng kagubatan ay magiging mas mahirap silang makita. Ano pa, mayroon ding maraming takip sa kagubatan na ginagawang mas makatwiran ang pagtakas doon. Ano man ang kaso, mga kalahating oras na ang lumipas nang sa wakas ay makahanap sila ng bahay sa gitna ng kagubatan. Sabihin, nakikita mo ba iyon, Panginoon? To think that people would live out here in the middle of nowhere. Bulalas ni Ray. Kabanata 18:12. Parehas namang lumitaw sina Gerald at Juno na gulat din kay Ray. Pagkatapos ng lahat, sino sa tamang pag-iisip ang mabubuhay ng malalim sa kagubatan? Ito ay tunay na nakakaisip. Matapos ang isang maikling pag-post, sinabi ni Gerald, sa gayon, dahil may isang taong nakatira dito, maaari rin nating tanungin sila kung alam nila kung gaano pa kalayo ang kailangan nating maglakad. Nodang bilang pagsang-ayon, nagsimula ang duo na sundin ang pamumuno ni Gerald habang naglalakad sila patungo sa bahay. Gayunpaman, mabilis nilang natagpuan ang kanilang mga sarili na umatras muli sa mga bush nang mapagtanto na ang ilang mga Soul Hunters ay naglalakad din patungo sa bahay na iyon. Matapos kumatok sa pintuan, binuksan ito ng nagmamay-ari ng bahay at bago pa siya makapagreaksyon, agad na sumugod ang mga Soul Hunters. Kasunod nito, napangingilabot ng hiyawan ang pumuno sa hangin. Narinig ang lahat ng takot mula sa loob ng bahay na iyon, mabilis na nagpalitan ng tingin si Gerald at ang iba pa. Ang mga Soul Hunters ay tiyak na nariyan upang matanggal ang pamilyang iyon. Gaano ka makatao? Hindi na nakatiis ng hiyawan, natagpuan ni Juno ang sarili na nagmamakaawa. Gerald, tulungan natin sila. Ang Soul Hunters ay talagang napunta sa linya sa oras na ito.
Nang marinig iyon tumango si Gerald bago humarap kay Ray at sinabing, magtago ka dito habang nilulutas natin ang issue, sige Ray. Huwag lumipat hanggang sa bumalik kami. Siyempre, hindi pa sasalungat ni Ray ang utos ni Gerald kaya't mabilis siyang nagtago sa ilang mga kalapit na palumpong. Nang makita iyon si Gerald at Juno ay umikot patungo sa bahay. Ang pangalawa ay nakarating sila sa bukas na pinto, agad silang sinalubong ng paningin ng isang pinaslang na mag-asawa na nakahiga sa isang talukap ng kanilang sariling dugo. Ang paningin yun ay agad na ikinagalit ng duo. Para sa mga soul hunters na gumawa ng mga hindi makatao na kilos. Totoong mas masahol pa sila kaysa sa mga hayop. Sinasabi mo ang mga bastard. Angal ng galit na si Juno. Sa sandaling iyon pareho silang nakarinig ng sumisigaw na batang babae na nagmumula sa mas malalim na loob ng bahay. Tulungan mo ako, sigaw ng batang babae na parang desperado. Walang pag-aksaya ng oras sina Gerald at Juno pagkatapos ay sumugod patungo sa pinagmulan ng boses. Napagtanto na may ilang mga soul hunters na nakatayo sa kanilang daan, agad na ipinatawag ni Gerald ang Astra Beast Sword bago dalubhasa ang paggupit ng lahat ng kanilang leeg sa isang mabilis na slash. Habang ang soul hunters ay nagsimulang mabulunan sa kanilang sariling dugo, si Juno mismo ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa pinagmulan ng lahat ng hiyawan. Hindi nagtagal pumasok siya sa silid kung saan nagmula ang mga kinikilabutan na hiyawan. Tuldok-tuldok, at sinalubong siya ng paningin ng isang soul hunter na pilit ang kanyang sarili sa ibabaw ng isang payak na bihis na babae. Ngayon ay napuno ng galit, agad na sinaksak ni Juno ang likod ng kasuklam-suklam na lalaki bago siya hinima sa batang babae. Dahil si Juno ay isang nagtatanim, siya ay mas malakas kaysa sa mga mabubuting soul hunters na ito. Sa pag-iisip na iyon, madali niyang inangat ang basurahan ng tao sa lupa at nang walang pag-aalinlangan, hiniwa niya ang kanyang leeg. Hindi man makapag-react, ang lalaki ay halos namatay agad sa mga kamay ni Juno. At tulad nito, tinanggal ng duo ang lahat ng mga soul hunters na sumalakay sa bahay. Sa paglutas ngayon ng issue, nagsimulang maglakad si Juno sa takot na batang babae bago umupo sa tabi niya. Tuldok-tuldok, habang inilagay niya ang isang kamay sa balikat ng mahirap na batang babae, gayunpaman, ang batang babae ay agad na nagsimulang sumisigaw ng galit habang likas siyang pumulupot sa isang bola. Napasubo sa estado ng pag-iisip ng dalaga pagkatapos ay dahan-dahang niyakap siya ni Juno habang sinasabing, mabuti na lang ngayon. Tuldok-tuldok, naligtas ka, magiging maayos ang lahat. Tumagal ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ng patuloy na pagtiyak ni Juno, sa wakas ay nagawang huminahon ng kaunti ang bata. Gayunpaman, ngayon na nawala ang takot, agad na lumubog ang kalungkutan, at sa loob ng yakap ni Juno, nagsimulang tumulo ang luha ng batang babae, ang kanyang mga daing ay umalangaw-ngaw sa buong bahay. Kabanata 18:13. Ang mga iyak lamang nito ay lalong nagpasakit sa puso ni Juno. Napailing na lang si Gerald mismo habang dahan-daang lumabas ng silid. Paglabas, sinenyasan ni Gerald na lumapit si Ray na nagtatago pa rin. Nang makita iyon, mabilis na tinungo ni Ray ang daan papunta sa bahay. Ngunit ang pangalawa ay nakita niya kung gaano ito duguan sa loob, agad siyang bumagsak muli upang ilabas ang kanyang lakas ng loob. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang mga sariwang bangkay, walang alinlangan na isang malaking pagkabigla sa kanya. Alam yun, hindi talaga masisisi ni Gerald kay Ray sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, si Gerald mismo ay hindi lamang ito nagtaguyod sa mga patay dahil sanay na siyang makita ang mga bangkay sa puntong ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pagpapaubaya ni Ray sa mga tanawin na tulad nito ay tiyak na babangon ang mas maraming mga bangkay na nasaksihan niya sa hinaharap. Anuman, ilang oras ang lumipas nang sa wakas ay nagtipon ng lakas ng loob si Ray upang tingnan muli ang mga bangkay. Sa sandaling tinitiyak ni Gerald na siya ay mabuti, pagkatapos ay nagtatrabaho ang duo sa paglilibing ng mga bangkay. Naturally, inilibing nila ng hiwalay ang mga magulang ng batang babae. Nang matapos na sila, hindi mapigilan ni Ray na umungol, ang mga taong iyon, hindi sila makatao. Habang hindi tumugon si Gerald, pinag-uusapan siya ng kanyang solemn na ekspresyon. Totoo sa mga salita ni Ray, ang mga soul hunters ay tunay na walang awa upang magawa ang mga brutal na kilos na iyon. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, mas determinado si Ray ngayon na maging isang magsasaka. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, sana ay mapigilan niya ang mga ganitong eksena na mangyari. Sa sandaling iyon nang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at lumulutang sa harap niya ngayon ay dalawang espiritu. Tuldok-tuldok. Matapos makatingin sa kanila ng ilang sandali, lumanas ang lalamunan ni Gerald bago matuwid na idineklara, Sir and Madam. Dahil pinatay ka ng mga taong iyon, bibigyan ko sila ng parusa. Sisiguraduhin kung hindi sila maaaring sumailalim sa muling pagkakatawang tao. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring magpahinga ka sa kapayapaan.
Ang dalawang espiritu ay malinaw na ang mga magulang ng batang babae, at pagkatapos marinig ang sinabi ni Gerald, ang duo ay nawala sa manipis na hangin. Tuldok-tuldok. Bagaman hindi niya ito ipahayag, matapat na gumaan ang pakiramdam ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ngayon na sila ay nakapasa sa kapayapaan, hindi sila magtatapos sa pagiging masasamang espiritu. Alinmang paraan, ngayong wala na sila, iginuhit ni Gerald ang Astral Beast Sword bago magsimulang mag-ungol ng ilang mga kakaibang incantation. Tuldok-tuldok. Ang spell na si Gerald ay chanting ay kilala bilang Soul Eater, at sa paglalagay nito ay pinapayagan siyang ganap na mapuksa ang mga masasamang espiritu. Tulad ng naunang sinabi ni Gerald, ang anumang mga espiritu na nahuli sa loob ng parusang spell ay hindi magagawang reincarnated. Tuldok-tuldok. Habang bihirang gumamit si Gerald ng spell, alam niya na kailangan niya itong gamitin sa mga patay na soul hunters. Kung tutuusin, nararapat sa kanila ang parusang ito, at hindi hinayaan ni Gerald na mamatay sila sa kapayapaan at makatakas sa paghatol. Ang paglipol lamang ng kanilang kaluluwa ang magpaparamdam kay Gerald na hindi niya pinabayaan ang mga magulang ng babae. Kumpleto na ang chanting, saka sumigaw si Gerald ng Soul Eater. Ang pangalawa ay sinigawan niya iyon, ang mga espiritu ng mga soul hunters ay agad na nagsama sa isang puting orb o ilaw. Tuldok-tuldok. Patayin. Sigaw ulit ni Gerald habang binabagsak pa mismo sa orb ng ilaw, dahilan upang maghiwa-hiwalay ito. At sa iyon, kumpleto ang parusa. Hindi na magpapatuloy na magiral ang kanilang mga kaluluwa, at hindi na sila makakaya na muling magkatawang tao. Tuldok-tuldok. Nasaksihan ng lahat ng nagawa ni Gerald, si Ray, na maingat na nagmamasid mula sa likuran, ay hindi mapigil ang maramdaman na lahat ito ay napakakahimahimala. Tiyak na pinaputok siya nito upang maging isang magsasaka na kasing lakas ni Gerald isang araw. Ano man ang kaso, ngayong tapos na ang lahat ng ito, bumalik si Gerald sa silid kung saan naroon sina Juno at ang batang babae. Sa unang tingin, ang batang babae ay ganap na kumalma sa puntong ito. Kahit na ganoon, lumitaw siyang ayaw magsalita ng isang salita. Tuldok-tuldok. Sa sinabi ni Gerald, nasa pagkabigla pa rin siya. Nang mapagtanto ang presensya ni Gerald, kaagad na nakiusap si Juno. Gerald, mangyaring tulungan mo siya. Kinukuha ang sinusubukan ni Juno na gawin siya. Tinanong ni Gerald, iminumungkahi mo sa akin na gawin iyon. Sigurado ka ba? Narinig ang tanong ni Gerald, lumingon si Juno sa dalaga bago ipinikit at tumango habang sinasabi, sigurado ako. Ayokong mabuhay siya sa kawalan ng pag-asa habang buhay siya. Panipi. Kabanata 18:14. Sa pagiging seryoso ng tingin ni Juno, nasabi ni Gerald kung gaano niya nais na tulungan ang dalaga. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay sumagot si Gerald, napakahusay kung gayon. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari tungkol sa duo, maaari lamang ipagpatuloy ni Ray ang pagtitig sa kanila ng may mga nakuryoso na mata. Tuldok-tuldok. Si Gerald mismo ay nagsimulang maglakad papunta sa dalaga bago marahang inilagay ang isang daliri sa noo. Ang pangalawa ay pinakawalan niya ang kanyang daliri, isang maliit na ilaw ng ilaw ang inilabas mula sa noo ng dalaga. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, sinimulang bilugan ng orb ang ulo ng batang babae. Una ng dahan-dahan, pagkatapos ay mas mabilis hanggang sa huli, tuluyan na itong nawala. Naguluhan siya, sinabihan si Ray na tanungin. Tuldok-tuldok. Ano iyon, Panginoon? Inalis lang niya ang memorya nito. Isang mabuting tipak nito sa totoo lang. Gayunpaman, mas mabuti para sa kanya sa pangmatagalan hanggat makakalimutan niya ang lahat ng nangyari ngayon. Paliwanag ni Juno. Nang marinig iyon, agad na nagulat si Ray. Upang isipin na mayroong mga kasanayan upang alisin ang mga alaala ng isang tao. Panipi. Tuldok-tuldok. Ano man ang proseso ay magdudulot din sa kanyang buhay upang paikliin kahit na hindi namin eksaktong alam kung ilang taon na ang nakuha mula sa kanya. Tuldok-tuldok. Tanging ang oras ang magsasabi, dagdag ni Juno. Tulad ng lahat ng bagay sa buhay, may mga kalamangan at kahinaan sa lahat. Habang ang batang babae ay malaya na ngayon sa kanyang mga masasakit na alaala, ang kanyang habang buhay ay nabawasan na. Maaari lamang itong tawaging batas ng katumbas na palitan. Gayunpaman, ang kamangmangan ay lubos na kaligayahan. Hanggat ang batang babae ay maaaring mabuhay ng masaya pagkatapos nito, sulit ang palitan. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, hindi nagtagal bago magkaroon ng malay ang batang babae. Pagtingin kay Juna at sa dalawa pa, hindi maiwasang maguluhan ng batang babae na magtanong, sino kayong mga tao? Panipi. Tuldok. Tuldok-tuldok. Nahimete ka kanina kaya sinagip ka namin. Nakangiting sagot ni Juno. Oh, ganoon ba? Hindi ko matandaan ang nahimete, ungol ng dalaga habang sinubukan niyang alalahanin ang nangyari dati. Tuldok-tuldok. Siyempre, walang dapat tandaan mula nang mabura ang kanyang mga alaala. Ano man ang kaso, mahusay na ikaw ay maayos. Maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong pangalan?
Tanong ni Juno habang lumalaki ang ngiti nito, mas sigurado ngayon. Nang marinig iyon, agad na kumunot ang noo ng dalaga. Ano ang pangalan niya? Kahit na matapos ang pag-iisip ng mahabang panahon, hindi niya lamang maalala kung ano ito. Umiling siya, sumagot ang gulong babae saka. Tuldok-tuldok. Ako, hindi ko maalala. Narinig iyon saka humarap si Gerald kay Juno. Kapwa sila may kamalayan na mayroong pagkakaroon ng posibilidad na makalimutan ng kaunti matapos sumailalim sa proseso ng pagbura ng memorya. Lumabas na pinili ng batang babae ang maikling dulo ng stick. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Alam mo ba kung nasaan ka? Tanong ni Juno. Umiling siya, sumagot naman ang batang babae, walang ideya. Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Hindi matandaan ang kanyang pangalan o kahit ang kanyang sariling tahanan, malinaw na ang batang babae ay tunay na nakalimutan ang lahat. Kabanata 18:15. Ang diskarteng pambura ng memorya ay tunay na may iba pa. Ano man ang kaso, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Ray bago mag-order, pumunta ka kung maaari kang makahanap ng anumang mga libro o mga ID card na pagmamayari niya. Roger yan. Sagot ni Ray habang agad na nagsisimulang maghanap sa paligid ng bahay. Hindi nagtagal bago nagawa ni Ray na makahanap ng isang libro na may nakasulat na pangalan nito. Inaabot ang libro kay Gerald. Sinabi ni Ray pagkatapos, "Guro, sa palagay ko natagpuan ko ito. Dapat ang pangalan niya ay Irsa." Kinuha ang libro mula kay Ray, tiningnan ito ni Gerald bago ibigay ito sa dalaga at sinabing, "Yeah, your name seems to be Irsa." Ngayon na hawak ang libro, hindi mapigilan ng dalaga na kunot ang kanyang mga mata, isang malinaw na pahiwatig na hindi niya rin nakilala ang libro. Nawala sa isipan niya pagkatapos ay nagsimulang umiling muli si Irsa habang sumagot siya. Hindi ko talaga matandaan kung ganun talaga ang nangyari. Huwag mag-alala, sigurado akong babalik ito sa iyo isang araw. Aliw ni Juno. Inaasahan ko. Pa rin, sino kayong lahat? Tanong ni Juno sa isang osyosong tono. Kami, ang iyong mabubuting kaibigan. While you may not remember us, it's fine dahil naalala ka pa rin namin, pagsisinungaling ni Gerald na natural sa paghinga. Mismong si Irsa ay hindi lumitaw na nagduda sa sinabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Irsa ay kasalukuyang wala ng iba pa kaysa sa isang blankong slate. Dahil wala siyang alam, ang tanging magagawa lamang niya ay maniwala sa sinabi sa kanya ng iba. Bukod, habang iniisip niya ito, naisip niya na ang trio ay hindi maaaring maging kontrabida dahil inaangkin nila na naisip siya. Tuldok-tuldok. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tinanong ni Gerald, Irsa, handa ka bang tumira sa amin mula ngayon? Habang naiintindihan siya nang marinig iyon, tuluyang tumango si Irsa habang sumasagot, I am. Kung sa bagay, wala akong maalala. Ikaw lang ang taong kilala at pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Narinig iyon, huminga sila ng tatlo ng maluwag. Dahil handa siyang sumama sa kanila, masiguro nila kahit papaano na maayos siyang naalagaan, magaling. Halika, maglinis tayo ng kaunti at umalis dito. Idineklara ni Gerald na naiintindihan na ang lugar na kasalukuyang kanilang kinaroroonan ay hindi partikular na ligtas. Kung ang mga nakaraang Soul Hunters ay maaaring matagpuan ang lugar na ito, kung gayon ang iba pang mga Soul Hunters ay tiyak na mahahanap din ito. Sa pag-iisip na iyon, mas maaga silang umalis, mas mabuti. Matapos mabilis na mag-impake, umalis silang apat sa lugar. Naturally, walang binanggit si Gerald tungkol sa mga magulang ni Irsa. Kung sa bagay, kaligayahan ang kamangmangan. Hindi kailangang alalahanin ng mahirap na batang babae ang isang masakit na pangyayari, lalo na pagkatapos na bawasan ni Gerald ang kanyang habang buhay upang makalimutan niya, anuman, habang ang apat ay nagsimulang mamasyal sa kagubatan, isang kaluluwang hunter ang makikita na tumatakbo patungo sa isang tent na matatagpuan sa camping ng Soul Hunter, medyo may kalayuan, pagpasok, agad na nag-uulat ang Soul Hunter, pinuno. Nawala na ang aming pakikipag-ugnay sa ikapitong pulutong. Ano? Ilan ang mga tao sa pulutong na iyon? Tanong ng balabal na lalaki na nakaupo na sa tent bago tumakbo ang kanyang sakop. Kabanata 18:17. Makinig ng mabuti at ipasa ang aking order sa paligid. Ang bawat tao'y upang maging buong armado sa lahat ng oras. Gayon din, magtipon ng ilang mga lilang hunter ng kaluluwa upang manghuli ng trio na iyon. Nais kong sila ay patay sa pagtatapos ng lahat ng ito. Sigaw ng balabal na lalaki matapos ang maikling pagpos. Malakas at malinaw, pinuno. Sigaw ng iba pang mga Soul Hunters habang tinaas nila ang kanilang mga kamao bilang tugon. Si Gerald at ang iba pa ay walang ideya kung magkano ang panganib na makarating sila sa lalong madaling panahon. Anuman, hindi nagtagal bago magsimulang lumusot ang kalangitan sa puntong iyon, si Gerald at ang kanyang partido ay nag-set up ng kampo sa ilalim ng isang malaking puno at inaanyayahan na ang natitirang karne sa sunog na sinimulan nila. Dahil nakikipag-chat si Ray kay Irsa, pinili ni Juno na manatili lamang sa tabi ni Gerald.
Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit kalaunan, huminga ng malalim si Gerald bago sinabi. Tuldok-tuldok, pakinggan mo ako Juno, ngunit mayroon akong ideya ng mga uri. Ang pagtaas ng kilay, ang nalibang na si Juno ay mayroon ng kutob kung ano ang kanyang ideya. Nakakatugma ba ang iyong ideya sa pagtanggap ko kay Yrsa bilang aking alagad? Nais mong lumaki siya upang maging isang magsasaka, hindi ba? Tanong ni Juno diretso sa bat. Nagulat na nabasa siya ni Juno tulad ng isang bukas na libro, pagkatapos ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon si Gerald bago sinabi. Tuldok-tuldok, sa katunayan, dahil nabura ko na ang lahat ng kanyang alaala, dapat mas madali para sa kanya na malaman ang mga paraan ng isang magsasaka ngayon. Hindi ka nagkakamali dyan. Magiging matapat ako at sasabihin kong naisip ko rin iyon. Kung sa bagay, hindi ko kayang payagan kang magkaroon ng lahat ng mga disipulo. Gusto ko rin ng isa. Sagot ni Juno na may chuckle. Tapos ayos na. Titingnan ko kung makakapaniwala ako kay Yrsa kung ganon. Sumagot si Gerald na nauunawaan na ang pahintulot ni Yrsa sa lahat ng ito ay pantay din kahalaga. Kahit na ganoon, lubos ang paniniwala ni Gerald na tatanggapin niya ang alok. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay tinawag niya si Yrsa upang umupo sa kanyang tabi. Matapos masunuri na lumapit, umupo muna si Yrsa bago nagtanong ng nakangiti, Oo, Kuya Gerald. Mayroon bang isang bagay na nais mong pag-usapan? Sa katunayan, sa gayon unang may ilang mga katanungan na nais naming itanong. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sasagutin ko kung ano ang kaya ko. Masigasig na idineklara ang nagtitiwala na batang babae. Lumitaw siyang magtiwala talaga kay Gerald. Sige, muna, may ideya ka ba kung ano ang ginagawa namin ni Miss Zorn? Tanong ni Gerald. Nang marinig ang katanungang iyon, agad na nagtaas ng kilay si Yrsa. Malinaw na hindi niya ito naisip dati. Kung hindi pinasimula ni Gerald ang tanong, tiyak na mananatili siyang hindi maisip ang iniisip ng medyo sandali. Tuldok-tuldok. Ano man, ngayon na si Gerald ang nag-uudyok ng tanong, natagpuan ni Yrsa na siya ay lalong nag-uusisa tungkol sa trabaho ng duo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay likas na mausisa ng mga nilalang. Hindi isang pahiwatig. Pagbabahagi ng isip, kapatid na Gerald. Tanong ni Yrsa na may ngiti ng ngiti. Sa gayon, kami ay mga magsasaka. Sagot ni Gerald. Mga magsasaka. Ano, ang uri ng trabaho kahit na iyon? Naguguluhang tanong ni Yrsa. Maaari lamang itong kanyang amnesia, ngunit hindi pa siya nakakarinig ng ganoong propesyon noon. Kabanata 18:18. O sige, kaya makinig ng mabuti. Hindi lamang ang mga tao ang naninirahan sa planeta na ito. Mayroon ding mga kaluluwa at aswang. Bilang mga nagtatanim, kami ni Miss Zorn ay inaatasan na panatilihin ang hustisya at balanse sa pagitan ng parehong mundo. Paliwanag ni Gerald, labis na ikinamangha ni Yrsa. Upang isipin na ang mga hindi kapanipaniwala na mga tao na maaaring makitungo sa mga multo ay mayroon. Matapos mag-isip ng sandali, pagkatapos ay lumingon siya kay Ray bago magtanong kung gayon si Ray din ba. Sumagot si Chucklang, sumagot si Gerald, si Ray ay sumali lamang sa aming koponan kamakailan at siya ang aking alagad. Nagsasalita tungkol sa mga alagad, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito sa isang kadahilanan. Yrsa, ano ang palagay mo tungkol sa pagiging alagad ni Miss Zorn upang maging isang magsasaka? Naturally, nasa iyo ang lahat at hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sumabay doon. Kaya ano ang sasabihin mo, Yrsa? Paano ko masabing hindi, Kuya Gerald? Kung sa bagay, lahat kayong tatlo ang nagligtas ng aking buhay. Sa nasabing iyon, ganap kong sang-ayon sa pagiging alagad ni Miss Zorn. Tiyak na magiging isang mahusay akong magsasaka. Sagot ni Yrsa sa isang determinadong tono. Natutuwa akong napakasigla mo rito, Yrsa. Parin, mangyaring maunawaan na sa sandaling magsimula ka, walang pagbabalik at maaari mo lamang ipagpatuloy ang pagiging isang nagtatanim hanggang sa araw na mamatay ka. Tuldok-tuldok. Naturally, mahaharap mo rin ang lahat ng uri ng mga aswang at kaluluwa, kaya kailangan mong mapagtagumpayan ang iyong takot din sa kanila. Sabi ni Gerald. Huwag kang mag-alala, Kuya Gerald. Gagawin ko talaga ang makakaya ko. Kasama mo ako at si Miss Zorn na gumagabay sa akin, sigurado akong magiging pinakamahusay na nagtatanim doon. Idineklara ni Yrsa sa isang tiwala na tono. Well, sinabi. Ngayon kung gayon. Sige at bigyang respeto ang iyong Panginoon. Nakangiting sabi ni Gerald habang nakatayo habang sinisenyasan si Yrsa na harapin si Juno. Narinig iyon, bumangon din sina Juno at Yrsa. Paglalakad papunta kay Juno, idineklara ni Yrsa na Miss Zorn hindi, Panginoon. Mula ngayon pasulong, mangyaring alagaan ako sa aking paglalakbay na maging isang magsasaka. Nang marinig iyon, hindi maitago ni Juno ang nasiyahan niyang ngiti. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay mayroon siyang sariling alagad, si Ray mismo, na nakaupo sa gilid, ay pantay din ang kasiyahan.
Hindi lamang nagpasya si Ersa na sumali sa kanilang partido, ngunit siya ay magiging isang magsasaka din ngayon. Well, sinabi. Sagot ni Juno, hindi mapigilan ang kanyang kaba. Gayunpaman, ang pangalawa sinabi niya iyon, maraming mga anino na figure ang biglang lumusot mula sa mga kagubatang nakapalibot sa kanila. Nang makita iyon, agad na tumayo si Gerald at ang iba palaban sa isa't isa na ngayon ay ganap na nakabantay. Damit, ang Soul Hunters na naman. Kunot noo ni Juno. Hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang isang kilay. Hindi niya akalaing makikita nila ang mga ito ng mabilis. Alagaan mo sina Ray at Ears at Juno. Umalis ka na habang kaya mo. Dadalhin ko ang mga taong ito. Utos ni Gerald. Malakas at malinaw. Mag-ingat ka. Sagot ni Juno nang ipatawag ni Gerald ang kanyang Astrabis sword. Pagkakita ng Taybak, isa sa mga lila na Soul Hunters ay tinuro ito bago sumigaw, iyon ang dapat na sandata, mga kapatid. Sa kung paano natatangi at matalas ang talam ay tumingin, ang mga Soul Hunters ay agad na natukoy na ito ang ginamit upang mailabas ang ikapitong pulutong. Kabanata 18-19. Kayong mga Soul Hunters ay hindi lang alam kung kailan sumuko, hindi ba? Pangungot siya ni Gerald habang nakatingin sa kanila. Tumahimik ka. Pinatay mo ang bilang ng mga mula sa aming samahan, anak. Sa pag-iisip na iyon, binabayaran ka namin kung ito ang huling bagay na aming ginagawa. Sigaw ng pinuno ng pangkat habang galit na tinuro si Gerald. Isang segundo lamang matapos ang kanyang pangungusap na natapos nang magsimulang singilin kay Gerald ang apat na iba pang mga Soul Hunters. Kung gaano kabilas ang mga lilang Soul Hunters na ito, agad na masabi ni Gerald na nasa ibang antas sila kumpara sa mga itim na Soul Hunters. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanilang napakalawak na bilis, lumitaw din silang mas malakas. Galit na galit ang pinuno ng samahan kung nagpapadala siya ng napakaraming pinakamatalik niyang kalalakihan upang patayin si Gerald. Anuman, hindi nagtagal bago ang 5 Soul Hunters ay inaatake si Gerald mula sa lahat ng direksyon na may maraming mga diskarte. Sabihin sa katotohanan, natutuwa lang siya na lahat sila ay pinili na atakihin siya sa halip na habulin ang kanyang partido. Alinmang paraan, habang ang 5 mga Soul Hunters ay nagpakita ng malakas, sila ay walang katotohanan kay Gerald. Sa pamamagitan nito, mabilis na iginuhit ni Gerald ang isang bilog sa paligid niya bago sumigaw, Wind and Dust Shield. Ang pangalawang pagtatapos ng kanyang incantation, nagsimulang umikot sa kanya ang malakas na hangin. Sa kung gaano kalakas ang hangin at alikabok ng alapaap, lahat ng 5 mga Soul Hunters ay natapos na naitulak pa atros. Habang sila ay natigilan, ang isa sa kanila ay mabilis na kumalas mula rito bago sumigaw, siya ay isang magsasaka. Wala sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang magsasaka hanggang dito. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Pumuso bilang tugon pagkatapos ay hingi siya ni Gerald, bueno, ngayon na alam mo ang tungkol dito, huwag mo ring mangarap na iwan ang lugar na ito ng buhay. Bago pa makapagreaksyon ang mga Soul Hunters doon, gumawa ng isang solong hakbang si Gerald at sa sumunod na segundo, wala na siya. Ang mga Soul Hunters ay hindi man lumaki ang kanilang mga mata sa oras bago marinig ang isang malutong na tunog na slashing. Tuldok-tuldok. At isang split segundo, nagsimula ng umakyat sa hangin ang isang madugong ulap habang inilabas ni Gerald ang kanyang talon mula sa patay na dibdib ng Soul Hunter. Sa kabila ng pagiging natatakot ng mapagtanto nila na isang solong saksak lamang ang kinakailangan upang matapos ni Gerald ang kanilang kakampi, ang natitirang Soul Hunters ay tumanggi na umatras. Pagkatapos ng lahat, ang motto ng Soul Hunter ay huwag kailanman umatras kahit na laban sa kanila ang logro. Habang naisip ito sa kanilang isipan ay tiyak na ginawa silang karampatang mga individual na hindi natatakot sa kamatayan, ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga Soul Hunters ay nakalaan na mawala ng kanilang sangkatauhan at maging mga hayop na malamig ang dugo. Ang hindi makataong ikapitong pulutong na natapos ni Gerald sa pagpatay ay mga halimbawa ng aklat sa pahayag na iyon, anuman, habang ang 4 na Soul Hunters ay nagsimulang maglunsad ng isa pang alon ng pag-atake kay Gerald, itinaas lamang ni Gerald ang kanyang talem. At biglang lumitaw ang isang nagbubulag-bulaga na ilaw, sinundan ng maramihang mga tunog ng slashing. Sa oras na lumubog ang ilaw, 4 na sariwang bangkay ang nakahiga na sa kanilang sariling mga puddles ng dugo. Tuldok-tuldok. Wala sa 5 Soul Hunters ang lumapit sa isang laban-laban kay Gerald, alinmang paraan, ngayon na sila ay patay na. Sinimula ni Gerald na itaguyod ang mga bangkay sa itaas ng ilang mga puno, at kapag tapos na iyon, ginamit niya ang dugo ng mga Soul Hunters upang isulat na may malalaking letra sa mga puno, nararapat sa kanilang pagkamatay. Sa tapos na, mabilis siyang muling nagtipon sa kanyang partido upang planuhin ang kanilang susunod na paglipat. Una muna, sa palagay ko dapat nating itago ang ating mga trap, Gerald. Kung hindi man, masusubaybayan lamang kami ng mas maraming mga Soul Hunters. Panipi. Kabanata 18-20. Matapos marinig ang mungkahi ni Juno, sumagot si Gerald pagkatapos sumang-ayon.
Tandaan natin iyan kung gayon. Sa pamamagitan ng pagtakip sa kanilang mga track, maibababa nila kahit papaano ang mga pagkakataong makita muli sila ng mga soul hunters. Si Gerald talaga ay hindi lahat na masigasig na ma-hunted araw-araw. Habang iniisip niya kung gaano mas kaunti ang mag-aalala nila kung takpan nila ang kanilang mga track, biglang dumating ang isang pag-iisip kay Gerald. Pagkuha ng mapa na binigay sa kanya ng Old Flint, sinuri ito ng ilang sandali ni Gerald bago tinuro ang isang bayan sa mapa at sinasabing, pumunta muna tayo doon. Habang ang paglalakbay ay magtatagal ng medyo mas mahaba, hindi bababa sa maaari naming ay bypass ang lugar ng phosphorite. Dahil bayan ito, magkakaroon din tayo ng pagkakataong makapag-resupply doon. Kahit anong sabihin mo, sagot ni Juno ng walang kititing na pag-aatubili. Ngayon na napagpasyahan na, ang pangkat ng 4 pagkatapos ay nagbago ng kanilang ruta at nagsimulang magtungo patungo sa bayan sa mapa. Ang bayan mismo ay kilala bilang Town of Five Elements, at aptly itong pinangalanan ng ganoong paraan dahil sa mga kadahilan ng heograpiya. Alinmang paraan pagkatapos ng paglalakbay para sa isang buong araw, sa wakas ay dumating ang 4 sa pasukan ng bayan. Taliwas sa dating kawalan ng tao, mabilis na napagtanto ng pangkat na ang bayan ay parehong buhay at abala. Sa isang paraan, ito ay halos parang ang buong bayan ay isang mataong merkado. Lahat po, ang itim na merkado ay naglalagay ng isang kristal na bungo para sa auction. Tingnan natin ito, sigaw ng isang binata sa labas ng asol. Narinig iyon, marami ang naakit sa kanyang panukala kasama na si Gerald at ang kanyang partido. Upang isipin na magkakaroon ng isang itim na merkado sa bayan. Bakit hindi rin natin ito makita? Sinabi ni Ray na palaging interesado sa mga bagay na tulad nito. Sige, bakit hindi? Sumagot si Gerald, walang nakita na dahilan upang tumanggi. Sa lahat ng katapatan, maging siya ay interesado ring makita kung ano pa ang auction. Kasunod sa karamihan ng tao, lahat silang 4 sa lalong madaling panahon nakarating sa itim na merkado ng Town of Five Elements. Tuldok. Mula sa baril, bomba, maging sa droga, halos lahat ay ipinagbibili doon. Tunay na ito ay isang kamanghamanghang lugar. Maya-maya, nakakita silang 4 ng walang laman na lugar upang tumayo. Gayunpaman, hindi magtatagal bago umakyat sa entablado ang isang lalaking nakasuot ng sombrero at leather jacket. Pagbati, lahat. Ang pangalan ko ay Mario Grant at ako ang punong tagapangasiwa ng itim na merkado. Sasabihin ko ito ngayon na ang item na aming auction ngayon ay labis na pambihirang. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na ang pagtingin lamang sa ito ay magpapalawak ng iyong mga patutunguhan. Habang natitiyak kung marami sa inyo ang narinig na tungkol dito, nais kong bigyang diin na mayroon lamang isang uri nito sa planeta. Sa nasabing iyon, kailangan ko bang idalye kung gaano kabihira ang kayamanan? Idineklara ng masigasig na ang lalaki na nakasuot ng leather jacket. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang magpalakpak ang labis na madla para maipakita ang item. Magaling! Ipinakita ko sa inyong lahat. Ang kristal na bungo. Ilabas mo ito sa entablado. Iniutos kay Mario habang ang isa sa kanyang mga sakop ay mabilis na nagdala ng isang kahon papunta sa entablado bago ibigay ito sa punong tagapangasiwa. Matapos matanggap ito, maingat na inalis ni Mario ang kahon at may isang ngisi. Pagkatapos ay inilabas niya ang kristal na bungo, ipinakita ito sa madla habang sumisigaw, narito. Ang aming kamanghamanghang item sa auction ngayon, ang kristal na bungo. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.